Maraming isla sa Pilipinas ang nagkaroon ng iba't ibang pangalan sa kasaysayan dahil sa iba't ibang dayuhan na dumaan sa ating kapuluan mula sa mga Chinese, European at iba pang manlalakbay. Nagkaroon ng iba't ibang katawagan ang mga puok na ito. Sa nakaraang video, tinalakay natin ang iba pang mga lugar sa Pilipinas at ang kanilang ancient names. Sa video naman ngayon, ihahatid namin sa inyo iba pang sinaunang pangalan ng ilang isla sa Pilipinas at kung paano ito nagbago sa paglipas ng panahon. Siguraduhin panoorin hanggang dulo para sa dagdag kaalaman. Huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe ang ating channel. Pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. Panaon. Ang Panaon ay isang isla na bahagi ng Southern Leyte. Minsan itong napagkakamalang bilang Panay dahil sa pagkakahawig ng pangalan. Sa ibang lumang mapa, tinawag itong Ceylon na maaaring isang maling baybay o pagsalin ng orihinal nitong pangalan. Ang Panaon ay kilala ngayon sa mga magandang coral reefs at malalim na tubig kung saan madalas makita ang whale shark. Basilan. Ang Basilan ay ang pinakamalaking isla sa Sulu Archipelago at isang mahalagang bahagi ng Mindanao. Ayon kay Antonio Pigafetta, isa sa mga kasama ng Magellan, tinawag niya itong Taghima. Sa mga sumunod na mapa, ito ay lumitaw rin bilang Tagema at Tagito. Ang Basilan ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Muslim Mindanao at isang mga sentro ng kulturang Tausug at Yakan. Sibuyan. Matatagpuan ang Sibuyan Island sa lalawigan ng Romblon, malapit sa isla ng Romblon at Tablas. Kilala ito bilang Galapagos ng Asya dahil sa mataas na biodiversity nito. Ayon sa mga tala, ang isla ay unang naitala ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi at mula noon ay naging bahagi ng iba't ibang lumang mapa. Manulae. Ang Manulae ay isang grupo ng isla na unang binanggit ni Claudius Ptolemy, isang Griegong kartograpo noong 2nd century AD. Pinaniniwalaang ang lugar ay tinutukoy niya ay ang Maynila o ang mga isla sa paligid nito. Dahil sa limitadong kaalaman ng mga sinaunang kartograpo, maraming lugar sa Asya ang may maling lokasyon sa mga sinaunang mapa. Lubang. Ang Lubang Island ay matatagpuan sa timog kanluran ng Maynila Bay at bahagi ng lalawigan ng Occidental Mindoro. Noong 1569, binisita ito ni Juan de Salcedo, apo ni Miguel Lopez de Legazpi, habang siya ay nagagalugad sa Luzon. Kilala rin ang isla sa kasaysayan dahil dito nagtago ang huling mga sundalong Hapones sa Pilipinas, si Hiro Onoda noong 1974. Tandaya. Ang Tandaya ay isa sa mga unang pangalang ginamit para sa isla ng Samar. May mga tala na nagsasabing nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga Espanyol at mga katutubo, kaya't maling na itala ang pangalan ng isla. Ang Samar ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa panahong pre-kolonyal dahil ito ay isa sa pangunahing sentro ng kalakalan sa Visayas. Malhon. Ang Malhon ay isa sa mga sinaunang pangalan ng Humonhon, ang isla kung saan lumapag si Ferdinand Magellan noong 1521. Sa isla ring ito makahanap ng sariwang tubig ng kanyang mga tauhan matapos ang matagal na paglalakbay sa Karagatan Pasipiko. Ibabaw. Ang Ibabaw ay isa sa panglumang pangalan para sa isla ng Samar. Ang bahaging ito ng Samar ay kilala noon bilang isang mahalagang sentro ng kalakalan at daanan ng sinaunang mga ngalakal mula sa China at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Filipina. Bago pa naging opisyal na pangalang Pilipinas, para sa buong kapuluan, ginamit ito bilang isang dayuhang kartograpo upang tukoy ng Samar. Isa sa mga gumamit ng pangalang ito para sa Samar ay si Mortier, isang European mapmaker. Gayunpaman, ang pangalang Pilipinas ay unang ginamit ni Roy Lopez de Villalobos noong 1543 upang pangalanan ng Leyte at Samar bago ito ginamit para sa buong bansa. Marinduque. Sa ilang lumang mapa, ang Marinduque ay minsan tinawag na luban ni Nicolas Sanson, isang kartograpong Pranses noong ika-17 siglo. Ang isla ay kilala sa kasaysayan bilang isa sa unang lugar sa Luzon na pinasok ng mga Espanyol noong panahon ni Legazpi. Ngayon, ang Marinduque ay sikat na Moriones Festival, isang taunang pista tuwing mahal na araw. Osigan. Ang Osigan ay isa sa mga lumang pangalan ng Tablas Island. Ayon kay Miguel de Loarca, isang Espanyol na nagdokumento ng sinaunang Pilipinas, ang isla ng Tablas ay isa sa pinakamalaking isla sa lalawigan ng Romblon at may mahalagang papel sa kalakalan noong panahon ng mga Espanyol. Papuas. Ang Papuas ay isang pangalan na ginamit ni Ramosillo, isang Italianong scholar, upang tukuyin ng isang isla sa gitnang bahagi ng Pilipinas. Bagamat hindi tiyak ang eksaktong isla na tinutukoy nito, may posibilidad na ito ay isla ng Negros. Surigao. Ang Surigao ay isang maling baybay ng Surigao, isang mahalagang lugar sa Mindanao. Si Ferdinand Magellan ay pansamantalang huminto at ng bahaging ito noong 1521 bago tumuloy sa Limasawa at Humonhon. Ang Surigao ay isa sa pinakamayamang lugar sa bansa pagdating sa mineral sources, lalo na sa nickel at ginto. Zubot. Ang Zubot ay isang sinaunang pangalan para sa Cebu.
Ang Cebu ay isa sa pinakamahalagang isla sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ito ang naging unang sentro ng Kristyanismo sa bansa. Dito rin naganap ang labanan sa Mactan kung saan napatay si Magellan noong 1521. Matalahambre. Ang Matalahambre ay isang pangalan na binigay sa isang luok sa silangang Luzon. Ang kahulugan ng pangalan nito ay maaaring matakaw sa gutom o matinding gutom, kaya't pinaniniwala ang pinangalanan ito sa isang dayuhang manlalakbay na maaaring nakaranas ng matinding gutom sa lugar na iyon. Napakaraming natatagong kasaysayan sa ating mga isla, di ba? Ang mga sinaunang pangalan na ito ay patunay na kung gaano kalawak ang ating kasaysayan bago dumating ang mga Espanyol. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa ating bayan.